Ano naman ba iyang dala mong basura, ha, Bugoy? Sinita ni Aling Cora ang anak na mahilig maghahakot ng kung ano-anong napupulot sa daan. Hindi malaman kung basurero ka o talagang hilig mo lang mangolekta ng kalat. Ang talim ng tingin na ipinukol ni Gina sa kapatid. Pagsabihan nyo nga ang batang iyan. Ng isang linggo, sukat nagdala ng vintage bomb dito. Muntipak tayong pasabugin lahat. Pakamot-kamot sa ulo ang 10 taong gulang na si Bugoy. Akala ko kasi bakal yun eh. Tinuktukan ni Gina ang bunsong kapatid. Nako, kung nagkataong nilagari mo iyon, baka nagkalasog-lasog na ang mga katawan natin. Pahamak ka talaga. Napasulyap sila sa bitbit ni Bugoy na tila kahon. Ano naman bang kalokohan yan? Buong gilas namang pinakita ni Bugoy ang laman ng kahon. Ang loob ng kahon ay tila game board na kapag inilatag na, may mga piyesa na tatakbo sa isang larong hindi nila maintindihan dahil nakasulat sa lingguwaheng sinauna. May 2 dice na kasama. Ano bang klaseng laruan yan? Baka kung ano iyan. Itapon mo nga iyan. Baka may sa maligno iyan. Kinilabutan si Aling Cora. Lalo pat sa gitna niyan ay may trianggulong guhit na may mata sa loob. Sa kalikutan nitong si Bugoy ay inalog-alog ang dice saka pinakawalan sa kamay. Katumbas ng 5 ang bilang ng tuldok sa dice. Tila may isip na gumalaw ang piyesa sa kahon na may katumbas na bilang na 5. Ang natapakan nitong kwadrado ay may nakadrawing na itim na pakpak. Nagdilim ang paligid at kasunod niyon ay narinig nila na tila may pumapagaspas na pakpak sa itaas ng bubong. Ano iyon? Napayakap si Bugoy sa kapatid sa pagkasindak habang si Aling Cora naman ay tangkang sisilip sa labas. Yun ka mong dukwang, Aling Cora sa bintana. Ay bumulaga ang isang nilalang na may pakpak at kalahating katawan. Nakangisi ito. Napasigaw si Aling Cora. Sigaw ng takot. Maagap niyang isinara ang bintana. Ilulusob na yata tayo ng mga maligno. Napakuros ang Ale habang himas ang dibdib, takot na takot. Nay, anong nakita mo? Ngatog na rin natakot si Gina habang si Bugoy ay tila na malikmata. Parang niyugyog ang kubo nila sa mga pagaspas ng bubong. Mula sa waling dingding ay lumitaw ang mabalahibong kamay na may matutulis na kuko. Sabay-sabay pa silang napatili sa takot. Nanaig kay Aling Cora ang pag-iing ina. Kahit takot, ay binuo niya ang loob. Huwag lang masaktan ang mga anak sa posibleng pag-atake ng kakaibang nilalang. Iyong dampot niya
na panukod ng bintana ay buong lakas na inihambalos sa kamay na nakausli sa dingding. Hampas dito, hampas doon ang ginawa. Aringking sa sakit ang nasapol sa maligno. Hinugot palabas ang kamay. Natahimik. Wala na. Pakiramdam. Kumuha lang pala ng buwelo. Muli na namang umatake ang mabangis na halimaw. Inay! Tinutuklap nila ang bubong. Kahit nagsisigaw, ay panay ang pukol ni Aling Cora sa direksyon kung saan lumitaw ang mga manananggal. Basta kung ano ang madampot nito, ay binato. Napaiyak si Gina. Nay, saan ba galing ang mga malignong iyon? Sa kwentong kilabot ko lang makikita iyon. Tahimik naman ang nanginginig na takot na si Bugoy habang nakasulyap sa laroang napulot. Nakita niya na tila may buhay na nagmamasid ang pyesa at naghihintay sa susunod na mangyayari. May nabubuong letra sa gitna ng tatsulok, may mata. Dice or die. Halos mabutas na ang bubong ng yero at dingding. Isang manananggal ang nakapasok. Handang dakmain ang mga tao sa loob. Ate, ihagis mo ang dice. Malikot palibasa ang utak kaya iyon ang naisip ni Bugoy. Naglalaro sa utak niya na kapag inihagis ang dice, ay maglalaho ang mga nilalang na may pakpak na itim. At tubili naman ay dinampot ni Gina ang 2 dice sa inihagis. Katumbas ang numerong 7. Parang may isip na gumalaw ang pyesa sa kahon na may katumbas na numerong iyon. Huminto ang pyesa sa kahon na may drawing ng kabayo. Nawala ang pagaspas ng mga pakpak. Katahimikan. Sakalang nakahinga na maluwag ang mag-ina. Dahan-dahang sumilip sa butas si Aling Cora. Wala na nga ang manananggal. Salamat, wala na ang impakto. Wala na nga pero may kabuntot pala. Dumagungdong ang paligid na tila niyayanig. Para silang nililindol. Napadapa ang mag-ina sa sahig. Dahil paparagasa ang napakalaking tikbalang na tila may karerang pupuntahan. Muntik pa silang matapakan matapos daanan ang loob ng bahay. Napaiyak si Aling Cora sa lagim na nasaksihan. Wala na tayong bahay, winasak na ng mga halimaw. Hindi pa nagtatapos doon dahil muli ay nakarinig sila ng papalapit na lagungdong. Tila kawan ng mga tikbalang ang papalusob. Kung hindi mapipigilan ay pwede silang daganan ng buhay. Na ikaw ang maghagis ng dice, sigaw ni Bugoy. Paggapang na dinakmaan ni Aling Cora ang mga dice, inalog saka inihagis sa loob. Isang dipa na lang ang distansya ng nakadambang paa ng tikbalang sa kanya. Nang huminto iyon na parabang estatwa. At parabang huminto rin ang oras. Numerong 12 ang sumunod na bilang. Kusang tumigil ang piyesang bantay. Sa kwadrado
nakatumbas ay bilang na 12. Ang pyesa ay nakatayo naman sa isang hardin na tila isang palaruan. Bago pa man tuluyang gumiba ang bahay, ay nakatakbo na ang mag-ina palabas. Nagulat sila dahil ang labas ng bahay ay hindi na ang dati, kundi isang hardin na may parang isang palaruan. Umuugoy ang swing kahit walang tao. Nakakarinig sila ng mga hagik-hik na tila naghahabulan at musikang parang hinugot sa ilalim ng lupa. Saan galing iyon? Wala naman akong nakikita, nasambit ni Aling Cora. Dala ng pagiging bata ay sasakay sana sa swing si Bugoy, pero humagis iyon ng tabigin ng kung sinong nilalang. Dumitaw ang galit na mga tiyanak na tila ayaw maagawan ng kanilang laruan. Umamba ang isa. Nauupakan si Bugoy pero nahila na ni Gina ang kapatid. Huwag niyong sasaktan ng kapatid ko. Kukutusan ko kayo. Tinikom ni Gina ang kamao. Bumalisik ang mukha ng isang tiyanak na tila hindi marunong masintak. Bago pa man sila dakmain ng katakot-takot ng mga tiyanak, ay sumenyas na si Aling Corang takbo. Sa isang madilim na bahagi ng hardin sila napadpad. Parang isang arena at may kasiyahang magaganap. Sa entablado ay nandoon ang gitara, tambol, piano at mikropono. May magaganap bang konsyerto rito? Sumindi ang pulang ilaw. Mula sa entablado ay nakita nila ang kalansay na nagkukumbo. Tumugtog ng musika na tila galing sa ilalim ng lupa. Nakakakilabot pero nag-iyawan ang mga tagahanga nang bigla na lang lumitaw sa tabi nila. Umiindak ang mga vampira. Yumuyog-yog ang ulo, ang katawan pala ng mga taong pugot ang ulo. Maluha-luha sa tuwa ang tagahangang zombie at halos lumutang sa ere ang espiritu ng mga ligaw na kaluluwa. Ganado naman sa pagtugtog ang mga kalansay na halos humagis ang buto sa sobrang rock and roll. Ang sagwa palang tingnan kapag gumigiling ng sayaw ang mga kalansay. Ang pagtitipong ito ay bumaha ng alak. Panay ang laklak ng lasing ng impakto. At tila may possession ng mga adik na kapre. Isang bad trip na kapre ang umisi kay Cora na tila nangongosonada. Napangiwi ang mukha ng lalaga matapos niyang magsuplado sa mga mandiligaw niyang isang kapre ang magiging KMU niya. Napuno ang pagtitipong ito ng tugtugan, sayawan, inuman at hit-hit buga ng sigarilyo. Halos umikot na ang paningin ng mga lango sa alak at droga. Nagiging wild na ang mga maligno. Tumitaw na ang pagiging halimaw ng mga ito. Masama na ang tama at epekto ng alak. Maingay na musika sa mga utak nila. May gustong magwala
May handang manakmal, may nakaambang pangil at kuko. Ang mga vampira nagkagatan na sa isa't isa. Ang mga pugot na ulo nag-uumpugan na ng katawan. Bumabahagawa ng luha ng zombie. Ang mga lutang na kaluluwa, parang eroplanong papel na gumigewang-gewang sa ere. Ang iba pang lasing na impakto ay nagbabatuhan na ng bote. At ang mga adik na kapre ay nagwawala na. Oramentado na. At kung sino ang mapagtripan ay bibili ng patiwarik sa puno. Binubugahan ng usok ang bawat mabiktima nito. Wow pare, astig ang dating mo ha. Ang pilyong si Bugoy ay nagawa pang punahin ang kapreng sagad sa forma. May tattoo sa buong katawan at may hikaw pa sa ilong. Napasulyap ang mga maligno sa direksyon ng mag-ina. Nasa mga mata nila ang lupit at balisik. Nanang ko po. Napasiksik si Bugoy sa ina. Papalapit sa kanila ang mga maligno na tila nagkakaisa sa gawan nila. Napaatras ang mag-ina. Wag po! Wag po! Pero na-corner na sila. Napapaligiran na sila ng mga maligno na anumang oras ay pwede silang sakmalin, agatin, o gawing pulutan. Natatakot na ang mga anyo. Handa mambiktima. Lahat na yata ng dasal ay gagawin nila. Napaatungal ng iyak si Bugoy dahil sa kagagawan niya ay nalagay sa peligro ang buhay nila. Tatay, tulungan mo kami. Tulo ang uhog, takot. Tatay ko, sigaw nito. Ang tatay na tinatawag ni Bugoy ay pauwi na sa kanila. At halos lakad takbo ang ginawa nang mula sa kalayuan ay nakita na warak-warak ang bahay nila. Parang dinaanan ng bagyo. Ang mag-iina agad niya ang naisip. Mang Berting. Pakiwari niya ay dinaanan ng ipo-ipo ang kubo nila. Cora, Gina, Bugoy? Tawag niya. Walang sumasagot. Pasok agad sa loob. Hinawin niya ang mga gamit sa loob sa pag-asang makikita ang pamilya. Kung nagdaganan man ang bahay, hawi dito, hawi doon. Isa pang hawi. Tumalsik ang laruan ng maligno na siyang simula ng lahat ng kaguluhang ito. Nahulog ang dice at gumulong-gulong sa sahig. Ganon na lamang ang pagkabigla ni Mang Berting nang gumalaw ang piyesa sa direksyong pabalik. Kasunod niyaon ay yumanig sa ilalim ng lupa. Tila hinuhugot mula sa lupa ang mga nilalang na kampon ng dilim. Natulala si Mang Berting lalo pat nakikita niya na unti-unting hinihigop ng game board ang mga nilalang na sa bangungot lang pwedeng makita at marinig. Ipinilig ni Mang Berting ang ulo para tiyakin nagising siya at hindi ito basta lang malikmata. Totoo ang nakikita niya. Hinihigop nga ng kahon ng mga maligno, tiyanak, vampira, kapre, zombie, kaluluwang ligaw, pati mga kalansay.
Mabilis ang naging kilos ni Mang Berting. Sa takot na muling makawala pa ang mga maligno ng lagim ay ipinako ni Mang Berting ang lahat ng kanto ng game board sa kamay na mahigpit na tinalian. Iyong tali na hindi na talaga makakawala. Sa tindi ng pagod at panlulumo ay napasalampak si Mang Berting sa sulok ng sahig. Ano bang kababalaghan ang nangyayari sa mundo? Napaluha ang ama. Tahanan sa posible nangyari sa pamilya niya. Nasaan na ang pamilya niya? Tay? May tumatawag. Isa pang tawag. Tay? Tigtas na kami. Parang nahimasmasan si Mang Berting pagkakita sa asawa at mga anak. Nayakap niya ang mga ito. Salamat at ligtas kayo. Hindi magkandatuto ang mga ito sa pagbibida sa naganap na lagim. Awang-awa naman si Mang Berting sa trauma na idinulot ng mga maligno sa buhay ng kanyang mag-iina. Ni hindi pa nga lumiliit ang mata ni Aling Cora sa sobrang pagkasindak. Ang mahabang buhok ng dalaga ay nagtayuan lahat. Ang bunso naman niyang si Bugoy nabulol yata sa takot. Huwag kayong mag-alala. Tapos na ang laro ng mga maligno. Tapos na nga ba? Iyon ang akala nila dahil nagsisimula pa lamang ang laro. Bago pa naman sila nakasigaw, bukas na ang kahon kung saan nakakakulong ang mga kampon ng dilim.